Sa mga concerts ni Sarah, una umanong formal na nagkakilala ang dalawa sa pamamagitan ni Billy Crawford, malapit na kaibigan ni Mateo at guest noon sa concert ni Sarah. Matapos magkakilala, napabalita na ang panliligaw ng aktor kay Sarah. Pero naudlot umano dahil na kay Raver Cruz daw ang atensyon ni Sarah noon. Matapos ang isang taon, muling nag-cruise ang landas ni Sarah at Mateo nang magkasama sila sa pelikulang Catch Me, I'm in Love. Matapos ito, naugnay sina Mateo at Sarah sa iba't ibang pangalan. Si Mateo nagkaroon ng relasyon kay Maha Salvador na matapos ang mahigit isang taon ay nauwi rin sa hiwalayan. Si Sarah niligawan naman ni Gerald Anderson. Ngunit huminto rin hindi pa man nakakaisang taon dahil umano sa pagtutol ng mga magulang ni Sarah. Si Gerald Anderson at Maha Salvador na ang aminadong magkarelasyon. Samantala, matapos ang halos 4 na taon, sina Mateo at Sarah muli namang pinagtagpo sa isang US show ni Sarah kung saan nag-guest si Mateo. Dito, kitang-kitang nanumbalik umano ang pagiging sweet at malapit ng dalawa sa isa't isa. Hanggang nagulat na lamang ang marami ng si Mateo, bigla na lamang daw nakita sa bahay ni Sarah para sa birthday dinner nito noong July 2013. Ayon sa mga source, tanging si Mateo lang daw ang celebrity na naimbitahan dahil boto raw ang mga magulang ni Sarah kay Mateo. Sinundan ito ang ilan pang mga ebidensya na nagpapatunay sa pagiging malapit na nga ng dalawa. Isang source ang nakakita umano kina Sarah at Mateo na magka-holding hands sa subdivision kung saan nakatira daw si Sarah. Bago maganap ang Perfect 10 concert ni Sarah noong November 15, 2013. Isang fan ang nag-tweet sa staff ng concert kung posibleng dumating si Mateo dito at ang naging makahulugang sagot ng staff, "We hope. I bet you want Mateo to be there. We all hope so. But status, it's complicated." End of quote. Samantala, sa repeat ng Perfect 10 concert naman ni Sarah sa Cebu, balitang dito sinamahan daw ni Mateo si Sarah. Si Mateo nag-post pa ng larawan ng isang pink tree na kuha raw sa Cebu. Mapapansin sa larawan ng isang babae na ayon sa mga comments di umano ay si Sarah. Nang makausap ng Buzz ng Bayan si Mateo kamakailan, naging malaman ang kanyang pahayag tungkol sa kanila ni Sarah. Gusto ko talaga sabihin, pero I don't think it's the right time dahil I want to respect whatever Sarah and I have. Kasi yung parents ko din naman. Lahat hindi lang yun I don't know, basta in the right time, we'll say, I mean, I don't want to hide anything, I want to be honest naman with you guys, that's why I'm not saying anything. Basta one day, one time. Gaano ba kayo special si Sarah po? She's very special to me. She's special. Kumbaga isa siyang inspirasyon sa akin. Kamakailan, isang source ang lumapit mismo sa Buzz ng Bayan. Ayon sa kanya, nakita raw niya sina Mateo at Sarah na nagde-date di umano sa isang mall. Sweet at magkahawak pa ang kamay at wala raw ibang kasama pa ang dalawa. Lumabas pa ang isang write-up na tila patunay na totoo nga ang sinabi ng source. Ayon sa ulat, di umano'y nagalit si Daddy Delfin sa paglabas na ito ng dalawa. Hindi di umano nagpaalam si Sarah sa ama. Ngunit pinayagan naman ito umano ng kanyang ina. Sa direct from Darla, sa push.com, lumabas ang isang blind item na di umano'y hiwalay na ang showbiz couple na napapabalita pa lang na mag-on. At ang naging dahilan umano ng hiwalayan, pareho rin sa mga unang pinagdaanan ng babae. Sa mga komento sa article, paulit-ulit na lumabas ang pangalan ni Sarah at Mateo na sa paniwala ng marami ang tinutukoy umano sa blind item. Matatandaang ang mga magulang ni Sarah ang itinuturong dahilan sa pagkakaudlot ng di umanong relasyon ni Sarah kina Raver at Gerald. Dahil dito, kumalat ang isyong naging depressed at nagrebelde raw sa mga magulang si Sarah. Ayon sa ilang mga ulat, di umano'y pinaghihiwalay ni Mami Divine sina Mateo at Sarah dahil sa upcoming movie raw ng anak kasama si Coco Martin. Taliwas naman sa balitang hiwalayan, ang larawan umano ni Sarah at Mateo nakuha raw sa Victory Church sa The Fort. Isang tweet mula sa username
name na Kiss Me Baby ang sumusuporta sa larawang ito. And people at church, Sarah G. and Mateo in front of me. End of quote. Eksklusibong nakausap ng Buzz ng Bayan si Sarah sa shooting ng pelikula nila ni Coco at isa-isa namin itinanong sa kanya ang tungkol sa issue. Spotted daw kayo ni Mateo sa isang simbahan. Ay, pwede mo ako natin pag-usapan. Kailangan. Pero bakit ba pinipilit mo na manahimik ka lang when it comes to personal feelings like that? Ay, syempre, personal po na nabuhay po namin yun. Yun lang po. sana naiintindihan ng mga tao. Pero aware ka ba din sa mga nasusulat ng sa mga dyaryo ngayon na nagre-rebelde ka daw, depressed ka daw, maraming mga ganun issue lumalabas eh. Ano masasabi mo dito? Syempre, lahat naman may say, no, sa amin, mga artista, public figures, so syempre wala kaming control kung anong gusto nilang sabihin. Galit ba talaga si Daddy Delphine kay Mateo? Peaceful, hindi ko ako handang sagutin yung mga ano. Sa isang episode naman ng Minute to Win It, kung saan naging guest si Mateo, makahulugan naman ang mga naging pahayag nito. Pag-uusapan natin ngayon, Sarah. Talaga? Yeah, seryoso. Okay. Pag-uusapan natin ngayon, si Sarah, Mateo, sa rami-rami ng ginagawa mo. Bike, swimming, lahat. Saan ka pinaka nag-i-enjoy? Bakit? Bakit? Ano yan sa'yo? Bakit ka nakabahan? Wala, hindi okay. Sa rami-rami ng... Ano ba akala mo? Sa Geronimo? Ano nangyari dito? Ano meron sa dalawa? Wala ka masabi. Host ka, host! Tandaan mo, Robby. Tandaan mo. Diba? Eto. Sa 32 years ko sa mundo, kung mahal mo, huwag mong itatago. Okay? Hindi ko naman tinatago. Hindi ko naman sinasabi.